Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagalan bagabayan. Ang kanilang mga paninira ay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, magbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-checkmar natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating Blast Vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 73 na mga comments. Nandiyan po ang name ni user or si Nemi Hasigawa. Meron siyang 35 na mga comments, Ayeng Gementiza. Meron siyang 32 na mga comments, name rin po na user or Linda Abonita. Meron siyang 80 na mga comments at saka ang name po na Ramel Ruasa. Meron siyang 12 na lahat na mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan si Katita Dar, Cosmo Defender, Barbara Butler, Susan Torres, Edmond Castellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin ang belated happy birthday kay Jonathan Leiva. Greetings come from Ruel Carrasco, Lolo Darrell, Adi Guzman, and Ate May, and also Pablo Guevara. Again, happy birthday kay Jonathan Leiva. Nandiyan po, kasama rin po natin ating po mga suki, mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Lilian Dalyave, Rose B, George Carino, Emmy Mapalad. Nandyan rin po si Papa Adelio, Maria Cristina Manimbao, Sarah Bertman Vlog, Renato Balginer. Nandyan rin po si Benjamin Paps, Tem Bien of Anchorage, Alaska, Arthur Dalay, nandiyan po si Laids Ruel, Rose Guevara, isa rin po natin si Susan Reyes, Lorita Amiling, Florifigo Mapak, and hi to Cora Patong. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising umaga at meron tayong very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po na kagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, painitin ko po kagad yung mga umaga kasi maraming mga baon si Sir Ivan na mga pasabog at mga balita na magamit natin ipandibang po sa mga ipinapakalat ng mga fake news ng kabilang kampo, ng mga fake news peddlers. At siyempre, dapat natin silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan mga kababayan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So today mga kabayan, it's a Friday. It's a Friday at saka sabi nila, thanks God, it's Friday. Kasi kapag Friday mga kabayan, syempre very excited po ang lahat yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas kasi nga tomorrow walang trabaho mga kabayan. Pero hindi po lahat, alam mo natin yan. Ang walang trabaho, yung ibang kumpanya, nandiyan rin po trabaho po sa ating gobyerno, pero iba po ng mga private sector mga kabayan, merong trabaho pa bukas, Sabado mga kabayan. So doon po sa mga walang trabaho bukas, I am sure lahat po ay lilipad niyo mga kabayan. Mag-happy-happy ngayong gabi. So anyways,
kahapon mga kababayan, kasi nga nabanggit natin dito na na mag-happy-happy po yung ating kababayan diyan kasi nga Friday. Kagabi mga kababayan, meron na pong nag-happy-happy doon sa Liwasang Bonifacio. Anong ginawa Sir Ivan? As usual, yung pong grupo nila ni Digong, grupo po nila ni Kebs, yung maisog rally mga kababayan, yung nausog rally. Yes, nag-rally sila kagabi. Pero ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, ipinagmamalaki kasi ng mga vlogger ng kabilang kampo, sila si BMR, yung mga Bisdakeros, yung si Badong, Banateros, na marami daw ang nagpuntahan doon mga kababayan. Marami daw. So nung sinilip ko doon mga kababayan, sa live po mismo ng para sa China, yung galing sa China, para sa China, doon kasi naka-live sila. At saka merong dinagdag po na name iba mga kababayan. Kasi nga 'di ba yung platform po ni FPRD ni Digong, yung galing sa China, para sa China, 'di ba tinanggal ho 'yan. Natanggal ho 'yan sa YouTube mga kababayan. So the same pa rin po na name pero merong dinugtong po sa dulo na iba mga kababayan. Ngayon, nakita ko doon kung sino ang kanilang mga resource person. Resource person ba tawag niyan? Mga speaker, mga kababayan. So, kasama po ng speaker doon, nandun po yung si Ka Eric, yung kanilang host po doon sa SMNI na reporter mga kababayan. Siyempre, ang nandun po yung membro po ng KOGC mga kababayan. Bakit natin alam? The same pa rin po ang kanilang uniform, the same pa rin po ang kanilang placards mga kababayan. So, KOGC ang nandun. Yung Kingdom of Kibole mga kababayan. At saka merong nag-comment doon sa ating last vlog na merong pong other name ang KOGC mga kababayan. Nakalimutan ko lang nakatawa yung meaning na yun. So kung sino man nag-comment doon, please i-comment doon po ulit diyan sa baba mga kababayan. Saka i-memoraz yan sa Ivan. Natawa talaga ako doon sa meaning ng KOGC. So anyways mga kababayan ko, nandoon rin po itong si Rocky. Nandun si Celes, nandun rin po si Roque, may mga vlogger nandun, si BMR, at saka yung si Bert TV mga kababayan. Yung si Bert TV, mamaya ipaparinig ko sa inyo po ang kanyang mga sinasabi mga kababayan kasi nga ito'y talagang napaka-libelous. Napaka-libelous talaga yung sinabi po na ngalan po na vlogger na Bert TV. Siya nga nilapitan po yung isa sa mga anchor ng SMNI mga kababayan, but I'm not sure kung ano pong binulong doon. Baka siguro sinabihan niya na huwag masyadong padala sa emosyon. Baka sila po ay makasuhan mga kababayan. Yes, nilapitan po. So I am very sure na yung sinabi sa kanya, siguro sinabihan siya na hinay-hinay mga kababayan. Hinay-hinay, baka siya makasuhan. Kasi binanggit talaga ang name po ni BBM, binanggit rin po yung name po ni Felisa, pati nga si Boying mga kababayan, ang DOJ Secretary Boying Rimulya, inakusahan niya. Padre po si Speaker Martin Romualdez. Ang kanya mga sinasabi, binanggit kasi mismo ang totoong pangalan mga kababayan. Mamaya ipaparig natin yan. Pero ang nakatawa kasi dito, itong si Harry Roque Nakarma. Bakit Sir Ivan? Kasi siya po yung last doon na nagsalita mga kababayan. Nung time na po na siya na po yung nagsalita doon, alam nyo ba, nilayasan po ng mga nandun. Nilayasan mga kababayan. So mamaya babalikan natin yan. Yung nangyari po sa Liwasang Bonifacio kasi nilangaw pa rin po mga kababayan. Natawa nga ako Di ba sinabi na the other day mga kababayan na sila daw ay mag-IDSA People Power. Lahat na ng mga membro ngayon ng KOGC, mag-merge sila lahat mga kababayan at magmarcha papunta doon sa Malacanang mga kababayan. Nangyari ba? Hindi. Kasi wala silang people mga kababayan. Ang kanilang people, konti lang. Mamaya papakita ko sa inyo yung video po ni Rocky mga kababayan kasi hindi ko nakita doon sa live. Meron kasing nakabidyo noon, isa pong vlogger. So doon ko po nakuha ang video to doon sa vlogger mga kababayan. And also the other day mga kababayan, narinig rin po natin na 'di ba alam mo natin na yung pong ipinalabas na balita mo ng taga-KOGC, ng taga-SMNI na fake news mga kababayan na bubumbahin daw yung kanilang KOGC Cathedral. So 'di ba yan po ay pinabulaanan po ng ating kapulisan na hindi daw yan totoo mga kababayan at wala lang sinabi na ganyan ang ating kapulisan. Itong si Torion,
meron siyang ipinakita po na video mga kababayan at saka audio recording doon po galing sa nakausap daw ng kapulisan na kung saan nagkaroon dito ng negotiations mga kababayan, negotiations. Ang ibig sabihin na para daw hindi bumbahin ang kanilang katedral, ang negotiations nila ilabas daw itong si Kibuloy mga kababayan. Actually doon wala akong problema. Dapat naman talaga po na itong si Kibuloy lalabas na po mga kababayan at harapin niya ang kanyang kaso. Kaya lang doon po sa ipinakita na video ni Torion, alam mo natin, nakita niyo na po lahat or hindi, I'm not sure kung kayo bang lahat nakikita ng mga kababayan. Ang doon kasi sa ipinakita po ni Torion, yung attorney nila ng KOJC, nag-hysterical yung babae na attorney mga kababayan. Nakalimutan ko yung name na yon, pero nag-hysterical siya. Kasi daw siya po bakit siya nag-hysterical? Kasi sinabihan siya ng pulis daw mga kababayan, ng pulis daw na nakausap niya kasi daw gin-record niya ang kanilang conversations. Na sinabihan niya na bombahin daw ang kanilang katedral kapag hindi ilabas itong si Kibuloy. Yun ang negotiations. Kaya lang, nung pinarinig na po ng babae na yun, ng attorney na yung makabayan, na yung conversation nila doon sa police na tungkol po sa negotiations, na even though siya po doon ay nag-hysterical, at saka sabi niya, "Sir, huwag niyong i-explode." Explode pa nga ang kanyang sinabi makabayan. Ang kanyang sinabi, huwag niyo daw i-explode yung katedral. Kasi hindi daw terror itong si Kibuloy makabayan. Ang portion na kanyang ipinarinig doon, wala doon na sinabi ng kapulisan natin o ng pulis na yon na bombahin nila yung katedral. Ang nagsabi lang ng makabayan, yun lang pong attorney. Sabi niya, huwag yung i-explode ang katedral. Kasi nung time na po na narinig natin po yung boses ng pulis, walang sinabi doon na bubombahin nila yung katedral. Kundi ang part lang po na negotiations makabayan. So talagang gusto lang utuin po ang taong bayan, gusto lang utuin po yung mga nakarinig sa kanilang makabayan. Putol po yung video. Doon po sa video na pinakita nila, wala doon ang sinabi ng pulis na bubombahin nila yung katedral makabayan. Kaya nga sinabi ho yan ng spokesperson po ng pulis sa PR11 makabayan na yun po ay fake news. At yun talaga ay fake news. Kasi ang pagkakala ng makabayan, yung dala-dala po ng kapulisan natin, di ba merong bago na batch na pumunta doon sa loob makabayan? Yes, may bagong batch po. Yung maraming mga bagong dumating doon from other regions kasi nga kailangan talaga nila po ng karagdagang suporta ng mga pulis makabayan kasi yung ating kapulisan, tao rin po yan. Kailangan rin po magpahinga makabayan at syempre kailangan rin po nilang makita ang kanilang pamilya, magpahinga minsan at saka kailangan rin po ng relebo. Kaya naglagay sila or nagpadala sila ng mga bagong batch as in marami makabayan para po maghalughog, para po hanapin yung entrance ng bunker makabayan. Kasi talagang kumpirmadong merong bunker. Nakita nga 'di ba? Merong underground makabayan. So ang tansya ko dito, ang aking analysis to makabayan, malamang sa malamang kasi meron pong underground malamang yung underground na yan, merong bunker pa makabayan or sa baba pa ng underground na yan, merong iba pang palapag na doon na po yung bunker makabayan. Yun po ang aking pag-intindi dito. So itong taga KOJC, fake news ang kanilang sinabi na yun po ibombahin ang kanilang katedral. Okay? So ipakita ko muna sa inyo mga kabayan, ito pong balita na kung saan ito po yung napaka-update o yung update na tungkol po sa nangyari doon sa loob po ng KOJC. For more details, let's watch this. May mga nadiskubring sikretong lagusan sa Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ sa ika-6 na araw na paghahalughog para ihain ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Bukod po sa magagarang silid, detalyado at kakaiba rin umano ang disenyo sa ilalim na nagpapahirap sa paghahanap sa pastor. May mga nadiskubre rin ng mga otoridad na bolo sa tumpok ng buhangin, molotov at live wire na bakod sa loob ng compound. Sa pagpasok ng mga pulis sa cathedral ng KOJC ay nakita nila ang mga sikretong lagusan na ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos ay papunta raw sa kwarto ni Pastor Kibuloy. Meron ding magagarang silid at sa ilalim ay makikita naman ang basement. May mga hilera ng kwarto na hindi pa gawa. Ang mga intricate design ng mga istruktura ay kabilang daw sa nagpapahirap sa mga pulis sa paghahanap kina Kibuloy at mga kapwa niya akusado. Noong mga unang araw ng operasyon ay ginamitan din daw ang mga pulis ng laser light.
Sa mga tumpok ng buhangin ay may mga nakita naman at tatagpuan na mga nakatago daw na bolo. Ang bakod, meron pang live wire. Meron din mga Molotov cocktail. Pero sa kabila nito, tuloy-tuloy daw ang paghahanap. May mga namomonitor pa rin daw ng mga tibok ng puso sa ilalim ng lupa. Indikasyon na posibleng may mga tao pa rin. Bukod sa ground-penetrating radar na kaya makadetect ng tibok ng puso sa ilalim ng lupa, ay may mga iba pa raw makabagong teknolohiya ang ginagamit ngayon sa paghahanap kay Kibuloy. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos at PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. So, napakahirap sa totoo lang. Napakahirap. In fact, kinukuha namin ang plano mismo nito sa Office ng Engineering ng City ng Davao kung ito'y nakadeklara o hindi. Kasi kung hindi nakadeklara ito, ano ito? Diba? It's a violation. Ba't hindi nakadeklara? Lahat ng intricate things na ginawa at binuup doon, no? Na pwedeng pagtaguan. Marami na po tayong na napuntahan without revealing the exact location po, but we are confident na sabi nga natin na papalapit tayo doon sa kung saan yung exact location po ng mga hinahanap po natin. Sunod-sunod na nga ang pagpapasok ng high-tech equipment ng pulisya matapos iginit ng korte na tuloy ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya sa Davao City Engineering Office naman dumulog ang kanyang religious group para itigil ang umano'y drilling sa kanilang compound. Nakatutok ngayon sa KOJC Cathedral at Jose Maria College Building ang paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy. Binuksan nila ang isang tila bakal na nakatakip sa isang sementadong lugar. Pero imbes na entrance ng bunker ang makita, sinalubong sila ng masangsang na amoy. Sinuri rin ang pader na ito, pero bigo pa rin makita ang umano'y secret entrance. Mabilis dun sa nade-detect ng device, ng heartbeat, masasabi na merong underground facility. Pinasok din ng pulisya ang isang kwarto sa katedral, pero wala ring nakita. The issuance of the TPO was precisely done to eliminate PNP's restriction and control of the premises. Their presence here. Kasi sa tingin po namin, na-serve na yung warrant of arrest. Wala si Pastor Apollo Kibuloy po dito. Paglilinaw ng Davao Regional Trial Court, di pinipigilan ng inisyo nitong Temporary Protection Order ang pag-operate sa KOJC compound at ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Ngayong araw, may iba pang pinasok na mga equipment ang PNP sa KOJC compound, kabilang ang malaking asul na kahon na inalmahan ng KOJC. Hindi umano kasi ito idinaan sa security x-ray. Sa may cathedral, andon ang life and motion tracer. May life detector equipment din at proton elect device. Lahat ng aparato na ito kayang mag-detect ng mga vital signs ng tao, galaw at boses at kadalasang ginagamit sa search and rescue operations. Dumating na rin ang long-range acoustic device, isang equipment na naglalabas ng malakas na tunog na tinik kahit nasa malayong lugar. Gamit din ito sa crowd control. Sa isang larawan mula sa legal team ng KOJC, makikitang bit-bit papasok sa compound ang aakalaing pagkain. Pero napag-alamang concrete cutter ng idaan sa scanner. Kinukunan na namin ng pahayag ang PNP ukol dito. Hanggang hapon, nagpapasok ng iba pang gamit ang PNP. Pero tikom ang bibig ng PNP sa mga equipment na ito, pero tiniyak na legal. The ground commander doesn't want to reveal, this part of the operational data, operational information that could jeopardize yung conduct in serving the warrant of arrest. Dumating na rin sa Davao City ang dagdag pulis mula Northern Mindanao, ibang bahagi ng Davao Region at Socsargen na tutulong sa Civil Disturbance Management. 24/7 na kasi ang operasyon at pagpabatay sa loob at labas ng KOJC compound. May mga sundalo ring tutulong sa crowd control. Paliwanag naman ng PNP sa mga armas na nakita sa loob ng KOJC,
Kahit pa sinabi ng Pangulong Marcos na di nagpasok ng armas ang pulis. Yung una pong pumasok, no, yung mga searchers, yung arresting officers, ay wala pong armas. Yung mga CDM contingents natin, wala pong armas yan. Ang may mga armas lang po is yung mga perimeter security natin. And certain units, if in case, may kinakailangan ng police interventions. Miyerkules ng gabi nang may 5 mga nakasibilyan na pinapasok ang PNP sa loob ng compound, pero wala pang ibinigay na detalye ang PNP kung kasali ba ang mga ito sa kanilang human intelligence. We don't have any other targets sa loob. Ang target talaga namin is mahuli si Kibuloy and 4 others. Okay, so kung bakit siguro nasabi po ng taga-KOJC Makabayan na meron pong dalang mga bomba ang ating kapulisan, kasi nga siguro ang nakita na yung bago pong dinala ng mga devices, yung underground penetrator radar Makabayan, yung parang black box tingnan or yung paganon, yung parang square, yung picture na yan, baka siguro yan po ang nakita at hindi na alam na yan po ay isang radar or detector Makabayan. Kaya sabi na baka bomba yan at baka daw bombahin yung katedral. So nakita natin doon sa video na meron pong dinala ang ating kapulisan na concrete cutter Makabayan. So malamang meron silang wall doon na siguro babasagin Makabayan. Baka siguro nakita mo na kanilang scanner or radar na merong halo sa kabilang kabila Makabayan, ang tawag sa Tagalog niyan. So palang kabilang room siguro, baka may nakita sila na example, merong concrete. Ngayon sa likod niya Makabayan, baka nakita nila parang halo. So titingnan nila na yan ba ay baka Lagusan Makabayan. Kasi nga di ba sinabi po ni Arlen Stone na iniba na kasi yung structure nung tayo pa nandun pa siya. So alam niya kung saan po yung entrance Makabayan. At yun daw ay binago, tinanggal yun. So tinakpan Makabayan. So hindi na ngayon alam kung saan po yung entrance. Kaya meron silang babasagin siguro na wall. Baka ang siguro sa tingin dito po ng ating kapulisan, yun na po yung entrance Makabayan. Or baka nandun na po talaga itong si Kibuloy. Ngayon, kung napapansin nyo rin po, di ba napaparinig sila si Siles, pati po yung mga SMNI host, yung banateros, mga vlogger nila, na hindi daw tao ang hinahanap ngayon ng kapulisan dyan po sa KOJC, kundi gold na Makabayan. Di ba narinig ba natin yan? Kasi ating pong kapulisan, meron silang dala na metal detector Makabayan. So syempre, yung mga gunggong na yun, yung mga DBS na mga vlogger, mga bobo naman kasi, ang pangakala nila gold ang hahanapin. Kundi metal. Sa name pa lang nga na metal, mga bobo talaga eh. Sa name pa lang po na metal, hindi gold ang hinahanap dyan. Kundi ang bunker kasi Makabayan, kung research natin po dyan sa YouTube or sa Google, ang bunker kasi napalibutan kasi yan ng metal. Diba? Yan kasi ang ginagamit po ng ating ng mga kasundaluhan doon po sa ibang lugar Makabayan, kasi ginagamit lang po yung bunker na magtatago sila para hindi sila mabumbahan Makabayan or maiwasan nila yung mga nukes bombs. So probably ang mga bunker, yan po kasi ay mga metal, halo rin po ng semento Makabayan. Kaya gumamit ho sila ng metal detector. Kaya lang ang mga DBS, mga vlogger, mga gunggong kasi mga bobo Makabayan. Okay? Ngayon, so kahapon sa balita, nakita ho natin, 'di ba, nagdagdag ho ng tao ang kapulisan natin. Nagkaroon na naman po ng barricade Makabayan. Sabi po ng mga DBS sa mga vlogger, nagalit daw ang taong bayan. Nagalit daw ang Dabaweños Makabayan. Nagalit daw ang taga Mindanao, sumugod daw doon kaagad. Meron silang ipinakalat ngayon na isang video, kasi nga itong video nito nag-viral Makabayan. 1.7 million ang views ito in just how many hours Makabayan. Kasi ang pangakala nila, ang daming tao, mga amigas, na pumunta doon sa KOJC Makabayan. So ang napakalat niyan, ang nangalan po na biyahirong vlogger. Ito pong si biyahirong vlogger, siya po ay isang DDS Makabayan. Vlogger ni Digong, vlogger rin po ni Sara Duterte. Ngayon, kung bakit ito nag-viral Makabayan, kasi ito po ay nirepost ng kanilang mga kalyadong, mga DBS na mga gunggong. Sila si Trixie, sila si Joy De Vera, sila po si Sas, basta yung mga yung Third Floor Studio, at saka ito rin pong si Binag Makabayan. Nirepost nila yan. Gusto na ipakita daw na marami ang KOJC member, pati po yung mga supporter Makabayan. So ito po ang kanilang bidyong ipinakalat.
Okay, so yan. So kung titanahon natin at doon po sa mga taong hindi masyadong masukit sa kababayan, yung basta nakita na lang, yun na yun. Hindi ba mag-resist makabayan sa mga taong madaling mauto? Sabihin tayo na, ang dami Ang dami ng KOGC members, ang dami rin po ng taga Davao na suporta ngayon ng KOGC. Pero siyempre, hindi tayo mauto makabayan. Sir Ivan pa. Kasi nga nagbasa-basa ko sa baba, meron kasing taga Davao na na sinabi niya na hindi daw to sa Davao makabayan. Like for example, itong sabi po ni Liang Mem, sabi dito, hindi ganyan dito sa Davao City. Ngayon, hindi ganyan kagulo ang rally dito. Sus, galing nyo mag-edit. Sinisira nyo ang lugar sa Davao. May mag-edit lang, temporary lockdown nga dito. Huwag kayo gumawa ng kwento, alamin, bago mag-post at mag-edit para lang sa views. So sabi rin po dito makabayan, fake news ka. Fake news na, ibang bansa yan. So ngayon, niresearch ko niya makabayan. Ang ginawa ko, syempre, kaibigan natin po yung Google Lens makabayan. So ito po ang ating findings. I found out ang original na video na yung makabayan sa Kenya pala. Kasi nga 'di ba doon po sa mga nag-comment, sabi nila sa India daw, sa Bangladesh, meron nga sa ibang lugar yung makabayan, but somewhere in India. But then, I found makabayan, ito pala sa Kenya. Bakit ko alam? Let's watch this. Baada ya kupeleka mwinjilisti wa wilaya Kavira polisi. O, di ba? Basag. Pahiya na naman ang mga DBS makabayan. Wag me, don't me. Pagkakala kasi nila makabayan, bubo tayo. Hindi po basta-basta mauto po yung mga Marcos supporter. Hindi ganon. Kasi nga, kapag DDS na, nakakaduda talaga makabayan. Nakakaduda kapag sila dito yung mapapakalat po ng pictures, mapapakalat po ng mga videos, nakakaduda. Kaya dapat natin pong i-research natin yung makabayan. And I'm very fortunate enough na meron tayong best friend na Google Lens makabayan. Mga DBS, ganyan ganyan ho mag-locate ng original po na source na video or picture. Yan, tinuruan ko na kayo. Diba? Nakakatawa talaga eh. So please, i-share po natin makabayan kasi maraming nauto nito. Isipin niyo lang po, 1.7 million ang nakapanood niyan. So marami mag-isip dito na marami daw sila makabayan. Well, in fact, hindi po. Kukunti lang po ang membro ng KOGC. Kukunti lang po dito ang sumuporta sa KOGC makabayan. Patutunayan natin yan. Kasi nga, pupunta tayo doon sa Liwasang Bonifacio. Ang nangyari sa Liwasang Bonifacio makabayan, so ito po ating ibungad. Ganyan lang ba? Ganyan lang pa kadami or dami ba? Or kakaunti makabayan? Ganyan na ba kaunti ang pasusuguro ninyo sa Malacanang? Mapatalsik ba ninyo si PBM na ganyan na po kaunti ang inyong membro nagpuntahan doon sa Liwasang Bonifacio makabayan? Diba? Nakatawa talaga eh. May post pa nga itong si Katibinag. Ang post si Katibinag makabayan, The Great Resignation. Hashtag God's Plan, Thy Will Be Done. The Great Resignation, nakita niyo lang, merong ipinakalat po na piki na video, hindi piki. May ipinakalat po na hindi naman po sa Davao nangyari makabayan. Yung video na yon, The Great Resignation kaagad, nakita lang ni Katibinag na sila po ay nagrally doon sa Liwasang Bonifacio, The Great Resignation kaagad. Kaya ba nilang tatanggalin si PBM na gano'n na po sila kakaunti makabayan? Ang sabi pa nga ni Atty. Lariga doon, kakarampot lang daw. Ganyan na sila kakarampot. Kaya nila pong matatanggal si PBM sa pesto. Nakakatawa naman. Ganyan ba ang kanilang EDSA people power? Ang kanilang EDSA people power hindi natuloy, napurnada makabayan. Okay? So ano nangyari kay Harry Roque, Sir Ivan? Ipakita ko sa inyo ang video. Siya po ay nagalit makabayan. Nagalit siya kasi siya po ay last na nagsalita doon, speaker. So ang mga tao doon,
unti-unti na pong naglayasan mga kababayan. Unti-unti na pong naglayasan. Kaya ito po ang kanyang sinabi. Ano araw ba ngayon? Huwebes! Ano ba ngayon? Huwebes! Bakit kayo mag-aalis ng umaga? Yes! Di ba? Dito muna kayo! Antayin niyo yung pagkain! Pwede ba yun? Nakakahiya naman. Hari Roque, nilayasan sa liwasang Bonifacio. Kasi ang mga hinaran nyo, mga bayad yon. Siyempre, tapos na po ang kanilang oras kasi nga patak-patak yan eh. Siguro ibinayad sa kanila 200 or 300. Siguro lang ha, baka binayad po ng 300, baka magalit kakagad itong mga DBS mga kababayan. Baka ang kalang bayad hanggang 4 hours na makabayan, hanggang 4 hours lang. Kasi nga matagal sila doon. Nag-start yata mga 4:30 if not mistaken, 4:30 in the afternoon sila nag-start makabayan. Nandun na po sila. Itong si Roque, gabi na po siya nag-start na makabayan. Kaya siguro tapos na po ang pag-arkila nito sa kanilang mga binayaran, naglayasan na po. Kawawa naman si Roque, no? So anyways, ito na po. Ipapakita ko sa inyo itong video na to kasi nga mga kababayan, ito ay very libelous. Bakit ipapakita? Kasi gusto ko lang pong itong isave dito mga kababayan kasi I am very sure itong video to tatanggalin nila yung mga kababayan. Dito pa lang po sa meron siyang ibinulong itong kanilang host mga kababayan dyan sa SMNI. Kasi nga nung pumunta na po dyan po sa stage, yung tao na yan, si Bert TV yatang name niya, isa siyang broadcaster mga kababayan. According sa kanya, broadcaster daw siya at saka taga Leyte din po siya mga kababayan. Taga Leyte. Pero hindi lahat ng taga Leyte mga gunggong mga kababayan. Marunong ho yan mag-isip ang taga Leyte. At kilala yung Romualdez at saka yung mga Marcos. At saka alam rin po natin, yung Leyte, solido ho yan sa Marcos at ng Romualdez mga kababayan. Pero itong tao na to, gunggong talaga eh. Kasi itong video na ito mga kababayan, ipakita ko sa inyo para save ho natin. Tsaka please, i-share ho natin ang ating video para ito po yung makaabot. Doon po kay Boyeng Remulla, doon po kay sa Malacanang mga kababayan. Kasi ang grabe po talaga ang kanyang sinabi dito. For more details, let's watch this. Sana si Ernie Bert. Bert, where is Ernie? Bert TV, ay diretso na tayo. Ang programa ko sa radyo, Ganang Bayan, ayun na, nabanggit na. Ngayon, nandito tayo, nag-iipon-ipon. Kahapon nandito kami. Kagabi, nagpahinga kami. So ngayon, muli kaming nagbalik dito dahilan sa simulang pagpapatalsik sa ating bangag na presidente na siya ang pinuno ng International Drug Lord. Mga kababayan, sa kasalukuyan po nung nakaraan buwan, nag-cover kami sa Trisi Martires dahilan sa susunugin na daw ang shabu, cocaine at sari-saring mga drugs. Tinutukan namin yan. Kami mismo ang nag-cover doon. Mayroon mga pinapatisting. Itong mga nasabing mga magagaling daw na tester ng drugs. Pero tao din ni Bongbong Adik Drug Lord Marcos. Ito po, ang masasabi ko lang, kapirasong balot ng plastik ang pinatikman. Ngayon, susunugin daw ang nasa loob. Pero bago pa sumapit ang alas 6 ng umaga, lahat ng druga dinarala sa loob ng Malacanang. Kaya ang shabu, ang cocaine, mga kababayan, nandyan na sa loob ng Malacanang. Noong pa man yan, alam ng inyong lingkod kung paano ang kapatid ni Lisa Adik Drug Lord na si Martin Aranyita, panahon pa ni Noynoy Aquino, International Drug Lord na yan. Addictus Drug Lord na. Ni Marcos, naglabasan sila dahil tumira din ako ng Dasmariñas, Cavite. Napapaligiran ako nung araw 1990 ng mga adik at mayroon akong katabi na drug lord. Isa na yan, si Boyeng Remulla. Wow! Wow! Addictus! Gobyernong addictus! Addictus!
Magmulat nung umupo si Boyeng Rimulya sa administrasyon ni Bongbong Adik, Drug Lord Marcos, pumalit ang kanyang anak. Kaya ito ngayon, ang siyabo, kung hindi ka marunong magpaikot, hindi ka matatanggap bilang isang sekretary ni Bongbong Adik, Drug Lord Marcos. Dapat yan, tinutuluyan na natin patalsikin. At ako mismo nananawagan sa atin mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na doon sa Liti dahil ako taga Liti, solid akong waray. Kalapit bahay namin yan sa Ulot, Palulite, sila Romualdez. Gonggong, hindi nyo mapapatalsik ko si BBM sa ganyan lang. Ilan lang kayo, kakarampot lang kayo eh. So, ang pangalan niya mga kabayan, Ernie Bert TV yata. So, kaya ko pinakita dito kasi gusto kong isave dito mga kabayan. So, please, ishare natin to para maraming makakalam sa taong ito na very libelous ang kanyang sinabi mga kabayan. Kapag itong video na to, makita to ni Boyeng mga kabayan, sigurado tayo may kalalagyan tong tao na to. Kasi grabe talagang mga sinabi mga kabayan kasi nabanggit na kasi siya ng mga pangalan. 'Di ba? So, sana ishare ho natin, okay? Ngayon, ang mga Tagalite, ulitin na po natin, hindi po lahat katulad sa kanya mga kabayan. Itong tao na to, talagang nagka-polluted yung utak mga kabayan. Ang taga Leyte, saka mga kababayan ko rin po ng mga waray nun. Si Sir Ivan, hindi po ako waray. Ako po ay pure Bisaya mga kabayan. Kasi ang lugar namin po sa Leyte, magkalapit kasi na island sa Cebu City at saka sa Bugo mga kabayan. Kaya Bisayang Bisaya si Sir Ivan. Hindi ako makintindi masyado ng ng waray mga kabayan. Pero aking asawa, isang waray. Ako, pure Bisaya. Kaya nga mabait si Sir Ivan eh. Kasi nga waray yun mga kabayan. Mabait si Sir Ivan. Ngayon, ipakita ko sa inyo. Naalala ba natin si Rocky Makabayan? 'Di ba nung kagaling siya sa kakalaya lang siya doon sa dahil nga siya po na cite in contempt sa Kamara Makabayan. So nung time na 'yon, kinagabihan nung nakalaya siya, 'di ba pumunta sila doon sa EDSA Makabayan sa may footbridge. At doon sa footbridge, nakatawa naman kasi, hindi ko lang 'to napansin. Doon ko lang ito napansin sa vlog po ni Richard Haydarian Makabayan na sinabi pala doon ni Rocky ay redundant. Sinabi niya na ang laban ngayon, persa ng kadiliman, laban sa persa ng kasamaan Makabayan. Persa ng kadiliman sa kasamaan, magkaparihan lang yun. Magunggong talaga eh. For more details, let's watch this. Pero malakas sila sumigaw ha. Ulitin natin ha. Tapos, feeling ko, bakit? Ginawa naman namin ha. Sumigaw kami na malakas. Mukha kaming, hindi na 10. Mukha kaming 12. Ito. Pakinggan natin ulit. Feeling ko talaga yun ang nangyari. Yum. Laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay pwersa ng kadiliman, laban sa pwersa ng kasamaan. Hindi nila nasabay. Isa na nga lang trabaho nila. Malibay. Tingnan mo, hindi nila sinabay. Kasama. Nagtingin na. Ganon katanga ang mga DBS Makabayan. Meron na nga script na mali pa. 'Di ba? Pero ang laban ngayon, persa ng kadiliman, laban sa persa ng kasamaan. Kadiliman at kasamaan, pareho yun. Gonggong talaga eh. Kaya nga nung nakita ko po yung itong vlog po ni Hidarian Makabayan, sa sinabi po ni Roque, talagang hindi ko mapigilan na tumawa talaga Makabayan. Natawa nga yung aking ka-office mate doon kasi nga doon ko to napanood sa office Makabayan. Tawang-tawa lang ako, hindi ko mapigilan Makabayan. Gonggong talaga itong mga DBS, no? So anyways, before tayo magpatuloy po sa ating topic Makabayan, isalmar natin. Nandyan po si Michael Vinas, nandyan po si Nimi Hasigawa, Marvin Collado, VUT, hi to Tess Faraon, Merly Pasquito, Rolando Olay Diaz Agbawa, hi to Maricel Yorobio, nandyan po si Rosalina Gonzalez, Teresita Temalawan, Daldet Pasamonte, Lolita Lopez, hi to Revel Ferrer Official, Elizabeth Habihan, nandyan po kasama rin po natin si Justin Indaya, Lolita Balduza,
Mendoza, John Wick, nandiyan po si Wing Salvatierra, Merna Borromeo, Othello Lem Diesto, William Esteban Berdogo, nandiyan po si Nonske Pasamonte, isyata rin po natin si Janet Narvaez, Baby McDoms Nanamod, Apple Nas, Victor Robin, Alicia Lick, Dioselin David, Jelen Quezon, Visitacion Garcia, and hi to Jemson, Jem, Jeriel, and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Okay, so mga kabayan ko, ipakita ko muna sa inyo ang vlog po ni Mike Abe kasi ang mga DBS dito talagang sinabon, mga kabayan. For more details, let's watch this. Anawagan nila nung Friday pa ng gabi na mag-people power sila, yung mga taga-suporta ng puganting si Apollo Quiboloy. Okay? Higit sa lahat, ang mga DDS, mga Duterte supporters na nanawagan din na sila ay pupunta ng Malacanang at kanilang papaalisin si Pangulong Marcos. Wala pong nangyari. Dalawa yung lugar na sila ay nag-try. Una, yan dyan po sa Davao, sa harap ng Kingdom of Jesus Christ ni Quiboloy. Hindi gaanong marami, na-disperse pa sila dahil nakakaistorbo na sa kalye. Okay? So, walang sumuporta na mga mamamayan dyan sa mga taga Mindanao. Mga member lang at pangilan-ngilan na napadaan lang doon sumama. Okay? Dito naman po sa Maynila, noong Monday o kahapon, nag-try din silang mag-rally. Pero kakaunti naman. Hindi nga ho, ayaw ko, kung ito may 1,000. Parang ito lang yun eh. Ayan o. Hindi ho marami yan. Background lang yung sa likod na kunwari marami. Isang kulupong lang na gano'n, isang grupo lang na pinalabas, napakarami nila. Wala na po. Hindi ho. Kung ang kanilang mga maisog rally na ginawa noong mga nakarang araw, halos gano'n lang din. Lumiit pa. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, ang kanilang issue para pabagsakin ng ating gobyerno, personal. Bakit naging personal? Yung pong problema ni Quiboloy, kung bakit siya may warrant of arrest, yan po ay personal na problema niya. Sexual abuse, qualified human trafficking. Paano sasama ang mga Pilipino? At saka hindi ayaw na po ng mga Pilipino ng papalit-palit ng presidente nang wala sa lugar. Lalo pa naman kung maliit na issue at hindi naman national issue ang ipinaglalaban ng grupo ni Quiboloy. Yun naman mga DDS, pag yun ang ating papakinggan, alam naman natin gusto lang pagtakpan nila ang mga Duterte dahil nga ho, na-involved dun sa Quad Committee ng Kongreso tungkol sa issue ng human rights violation, illegal na pogo, illegal drugs, at kung ano-ano pa. Mabigat yung human rights violation. Yun po yun eh. So hindi po pang national na issue, hindi po pang national na usapin para makahikayat ng mamamayan na sumama sa kanila para magpalit tayo ng gobyerno. Malabong mangyari yun. So, kaya ko ito sinasabi, doon po sa ilang linggo na, ilang Friday na nanawagan sila. At yung paulit-ulit na kailang panawagan ng people power, walang dumarating. So, magandang balita ito dahil wala silang nakukumbinsi. Ayaw ng mga taong sumama sa kanilang grupo dahil nga yung mababaw na issue ang kanilang dala-dala. Hindi pang national. Okay? Ayun na lang ho ang investigasyon ng Kongreso, yung Quad Committee. Abay, human rights violation, illegal na sugal, tulad ng pogos. Paano naman makakakuha ng suporta yun? Talaga naman sila mayroong pananagutan. Okay? Lalo naman itong kay Quiboloy. Abay, ano ba ang issue niya? Personal. Dahil nga ho, di umano, hinaharas niya yung kanyang mga member. Anong kinalaman ng ibang reliyon dyan? Anong kinalaman ng ibang Pilipino dyan? Anong kinalaman ng gobyerno dyan? Unang-una, ang kaso nasa korte. So, wala. Madalit sabi, kaya ina-update ko kayo sa paulit-ulit nilang panawagan, press conference, rally, ng pag-aaklas, walang nangyari. Walang suporta sa taong bayan. Yan ang magandang balita. At sa tingin ko, huwag naman sila magagalit, pag yan lang ang kailang isyong dala-dala, wala talaga silang makare-recruit. Wala talaga silang makakasama. Ngayon, kung gusto nilang magkaroon ng kasama sa rally, di maghanap sila ng mga bayaran. Yung binabayaran at binibigyan ng allowance na walang trabaho para sumama sa rally, yun lang yun. Pero yung totoong nasa puso, para sila may ipaglaban, merong advocacy, merong daladalang issue, wala yun. Sila lang po yun. Kaya paulit-ulit lang yan. Huwag na tayong maniwala dyan. Focus na lang tayo sa trabaho. Tulungan natin ang ating sarili.
Tulungan natin ang ating bansa, tulungan natin si Pangulong Marcos dahil ginagawa niya ang lahat. Tama yung ginagawa ng Pangulo, nananahimik sa mga isyong yan. Pinapaubaya niya sa kanyang cabinet secretary, pinapaubaya niya sa pulis ng trabaho. Nakapokus ang Pangulo sa mga malalaking mga usapin para sa development, kaunlaran, seguridad ng pangkalahatan ng bansa, especially sa West Philippine Sea. Iyon ang ginagawa ng Pangulo. Tuloy-tuloy ang pakipag-ugnayan sa mga counterpart, malaking mga bansa o maliliit man, para makahikayat tayo ng turista at ng kapitalista. Tuloy-tuloy ang paninindigan sa pagpapatupad ng batas. Yan ang ginagawa ng Pangulo, kaya ating suportahan. Itong mga pag-iingay nitong DDS at Kibuloy, alayan, paliit na ng paliit sila. Lalo na pag si Kibuloy nahuli. Pag nahuli si Kibuloy, lalo na wala na. Hindi na sila makakagalaw kasi korte na may control dyan. Yung kailang panawagan sila ganong karami, ganong ay wala, hindi totoo yun. Kung talagay sila mayroong milyon, kung talaga sila marami, dapat noong unang araw pa lang, 1 year ago, 2 years ago, nanawagan na sila ng ganyan. Walang nangyari. Ngayon pa kaya? Halos 3.5 years na lang natitira sa Marcos administration, more or less 4 years na lang. Wala na. Hintayin lang natin ang eleksyon sa 2028 at maglagay tayo ng karapat-dapat, hindi yung tagapagtakip o hindi yung interest lang nila ng ibabaw. Kailangan yung national pangkalahatan ang galawan na kung sino mang politiko at political party. Meron tayong papalapit na eleksyon. Iboto natin yung hindi natin pagsisisihan ng mga senador. Yung mga senador na identify, kilala natin kung ano ang kanilang kulay. Bakit mo iboboto yung mga yan? Kung hindi sila tagapagtanggol ng bayan, kung tagapagtanggol lang sila ng kaibigan at saka ng kapartido, walang kakwenta-kwenta. Pag senador ka ng buong Pilipinas. Hindi ka senador ng isang sekta. Hindi ka senador ng isang pamilya. Yun ang totoo. Okay? Kaya salamat po sa inyong paniniwala at pagsubaybay sa akin. Lahat po ipapaliwanag ko ganito. Ang highlights ng ating topic ngayon, walang nangyari, hindi nagtagumpay, at hindi siguro magtatagumpay ang mga nagbabalak patalsikin si Pangulong Marcos dahil kakaunti sila, hindi sila sinusuportahan ng matitinong Pilipino. Kaya hanggang media na lang yan, hanggang social media na lang, hanggang paninira lang. Dahil yung kailang ebidensya, kadalasan fake news. Wala siyang napatunayan kahit ano. Kaya huwag tayong pag-iba, huwag tayong madala sa kanilang mga sinasabi. Maging maingat tayo, alalahanin natin ang kinabukasan ninyo, kinabukasan ng inyong anak, kinabukasan ng inyong magiging apo. In other words, yung kinabukasan ng kabataan ang dapat ipaglaban, pangalagaan. Hindi yung pang-aagaw ng kapangyarihan. Hindi yung pagpapagamit sa may mga personal at political interest lamang. Iwas po tayo ron. Ayaw ko ng pangalanan. Alam na ninyo kung sino gumagawa nun. Yung DDS at Kibuloy Camp. Yan po yung kanilang, yan ho yung nagpaplano. At ilang beses na nga ho nagsalita, walang suporta. Yung rally nila halos wala ng tao. Sila-sila na lang. Nag-rally pala sila. Pwede naman silang mag-usap na lang sa isang opisina. Pang-opisina lang, hindi pang people power. Kasi nga, walang lehitimong isyo na marirecruit, maengganyo ang mga Pilipino. Okay? Matatag ang ating bansa. Patatagin pa natin ito. Tagumpay ni Pangulong Marcos, tagumpay ng bawat Pilipino. Ang magiging kasiraan niyan dahil sinisira ng ibang sektor, madadami lang tayo. Huwag nating payagan. At saka, Kuya Mike, unti-unti na po silang nilalagasan po ng mga follower. Unti-unti po naglalayasan ang kanilang mga nauto, mga kabayan. Kasi nga itong grupo nito, itong mga DBS na to, sila si Rocky, mga sinungaling naman kasi. Kapag ikaw po ay sinungaling, talagang mawalan po ng gana ang inyong mga nauto nung una, mga kabayan. Kaya nga kumunti na sila ngayon, ilan na sila, mga kabayan, kakarampot na po ang grupo ng Mautog Rally. Speaking of fake news, pag-usapan natin po itong sinabi at saka pinost po ni Jason sa mga kabayan ang #1 fake news dyan po sa SMNI. Sabi niya kasi, nalalaban natin doon po sa deliberation, budget hearing po doon sa Kamara mga kabayan, ditong sa OBP or kay Sara Fiuna. Or Fiuna pa ba? Kasi ang name na Fiuna mga kabayan, mabait yun eh. So dapat Princess Pusit na lang po ang name sa kanya. So sabi kasi ni Jason sa makaabayan, di ba, sinabi rin po yan ng ibang mga vlogger nila na nilamon daw ni Pipi Sara, nag-iisa yung lahat po ng mga mababatas makaabayan. Nilamon daw ni Sara at si Sara, siya na dang isa makaabayan. Yan po yung isa sa post po ni Jason sa. Sabi niya, she came alone, faced 47 crooks with a single script and roles to play. In one sweep,
move, the Lady Eagle slayed them all. Nag-iisa daw siya makaabayan. Sabi niya, nag-iisa daw siya. 47 daw lahat, yung mga nandun po na mga kongresista. 47 ba lahat? I don't think so kung 47 sila lahat makaabayan. Pero marami sila. But I'm not sure kung 47 ba talaga. So sabi niya, nag-isa na daw itong si Sara at saka ginsweep daw lahat makaabayan. Nilamon daw lahat. Pero yan po ay fake news. Nakalimutan ba niya na merong kasama doon si Sara, si Pua makaabayan? Ang kanyang spokesperson ngayon ng OBP, si Pua. Iyang si Pua, hindi ba yan tao? Ghost ba yan o robot ba yan? Diba? Itong si Sunsa Makaban, buta. Bulag Makaban. Bulag na bulag itong gonggong nito. Hindi nga siguro nakita na si Pua, kasama yan ni Sara kasi siya po ay spokesperson Makabayan. Diba? Nag-isa daw eh. Nag-isa siyang nilamon doon. Baliktad, Jason Sa. Baliktad. Nag-isa ditong nilamon at ang napahiya po at nabalatan. Nakilala natin po ang totoong pagkatao at karakter nitong ni Princess Lustay, Princess Poset. Kasi siya po ay napaka-arrogante Makabayan. Napaka self-entitled at saka siya po ito ay talagang siguro sabi mga nila meron dang mental problem Makabayan. Totoo ba? Mga vlog po natin mga kasama po ng mga vlogger, may problema sa mental Makabayan itong si Sara. Diba? So hindi totoo kundi meron pong kasama itong si Sara Makabayan. So ipakita ko muna sa inyo, kung napapasin nyo po sa ating thumbnail na meron pong vlogger na nakulong Makabayan, inaresto at nakulong. Kasama niya, isa rin pong rapper. Bakit sila inaresto, Sir Ivan? Kasi doon po sa balita, itong rapper na to at saka yung vlogger at saka marami sila Makabayan, itong grupo na to, mga scammer. Sila po ay gumagawa po ng scam Makabayan, phishing. Alam natin yung phishing na kung saan meron pong ipapadala sa inyo na link at saka kung kung i-click niyo itong link to Makabayan, so may posibilidad na ang inyong system po ninyong cellphone ma-hack. Or kayo po ay tatawagan Makabayan. So yan po ay phishing or meron sila mga scamming ginagawa. Yung tumatawag sa inyo na meron na problema ang inyong bangko o inyong ATM, para daw kapag ito daw ay resolbahin, tatawagan daw nila or tatawagan kanila para po meron silang ipa-click sa inyo na link Makabayan. At para po maintindihan natin, ipakita ko sa inyo yung balita. For more details, let's watch this. Arestado ang 19 na individual sa Imus, Cavite, kabilang ang isang sikat na rapper dahil sa phishing o voice phishing. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Sinalakay ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang bahay na ito sa Imus, Cavite. Sabay halugog sa 2 palapag na bahay, dito tumambad ang iba't ibang gamit sa pang-scam. Na-corner din ang ilang mga tao rito na may ilang sinubukan pang tumakas na naabutan sa damuhan. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Police Lieutenant Wallen May Arancillo, modus ng grupo ay phishing o voice phishing. Ito yung may tumatawag sa atin na nagkukunwari or nagpapanggap na mga bank representative na kailangan daw natin mag-update ng cards natin, and para magawa ito, kailangan po natin magbigay ng personal and financial information natin. Kadalasan ang hinihingi nila dito ay yung OTP. At lingid sa kaalaman ng mga biktima, dito na nasisimot ng mga kawatan ang kanilang pera. Nadiskubre mga bago at lumang SIM card, cellphones, mismong application form sa credit card at ang script na binabasa nila kapag kausap na sa telepono ang mga biktima. 19 ang nahuli, kabilang ang isang sikat na rapper. Ang nangyari po dito, meron silang kaibigan doon na ni-recruit or inoferan din ng trabaho nitong pinaka-leader nila, and then nung pumunta siya doon, akala niya, hindi niya alam na pang-i-scam. And the only to find out na scamming pala, hindi na siya makaalis. Meron po sana siyang guesting this weekend, and yun nga, Friday nahuli natin sila, kaya hindi sila nakapag-guesting doon sa mismong concert. Katwiran ng rapper, hindi kasi sapat ang kanyang kita. Kalaboso rin ng girlfriend niyang content creator at mismong recruiter nila na nasa 11 taon na sa ganitong gawain. Base sa investigasyon, 3 buwan na sila sa bahay na kanilang nirerentahan na bahagi ng kanilang modus. Umaabot sa 5 milyong piso kada linggo ang kanilang kinikita.
Meron tayong nakausap na victim na imbis na pang gamot doon sa anak niya, sana ay na-scam nila kaya namatay. Ito, meron din po itong may namatayan din na anak na yung iniwang pera para sa kanyang pamilya ay nalimas din nila. Alam niyo po bang non-bailable yung alleged crime niyo? Ito ang unang beses na magsasampa sila ng paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA na kalalagdalang ni Pangulong Marcos. Walang piyansa sa kasong ito. Ayon sa PNP-ACG, pang-apat na operasyon na nila ito. Napaong mga galamay lamang. Patuloy pa nilang tinutuntun ang mastermind sa likod ng modus. Katuwang din ng PNP-ACG ang mga banking institutions at Bangko Sentral ng Pilipinas para malaman kung paano nakukuha ang ilang bank documents gaya ng credit card application. Yan, kulong makabayan. Siya nga pala sa mga viewers dito. Sino bang nakakalam kung sino yung rapper at saka sino rin po yung vlogger makabayan? Please comment sa baba at saka i-check natin yan mamay makabayan. Okay? So anyways, bago natin makalimutan makabayan, ito po ang ating balita sa ating pong good news. Balita ng ating gobyerno at kay PBBM. For more details, let's watch this. Mas pinalakas pa ng pamahalaan ang hakbang nito para sa infrastruktura na magbibigay daan sa mas malakas na ekonomiya ng bansa. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pulong kasama ang National Economic and Development Authority Board sa Palasyo, inaprubahan ng Pangulo ang ilang pagbabago sa Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project, kabilang ang rehabilitasyon ng Guadalupe Bridge. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang proyektong ito para sa kaligtasan ng mga nakatira malapit sa lugar, lalo na sa paghahanda ng bansa sa posibleng pagtama ng The Big One. Patuloy din ayon sa Pangulo ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa mga eksperto para makabuo ng traffic management plan upang matugunan ang epekto ng malakas na lindol maging ng trapiko sa mga motorista. Tinututukan din anya ng pamahalaan ang Mindanao, partikular ang Laguindingan International Airport bilang isa sa mga gateway ng rehiyon. Ito ay para sa mas mabilis at maayos na biyahe ng mga turista na malaking bagay para sa pagpapatibay ng economic growth sa rehiyon. Kinilala naman ng Pangulo ang pagsisikap ng NEDA Board para maisulong ang mga proyekto kasabay ang pagtitiyak na magpapatuloy ang pagpapalakas ng infrastruktura sa bansa sa ilalim ng Build Better More program. Inilunsad na ngayong araw sa Talisay City, Cebu ang Lab for All program na pinangunahan ni First Lady Luis Araneta Marcos. Kasamang iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang magbigay ng libreng serbisyong medikal at mga ayuda sa mga benepisyaryo. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Ilang araw pa lang nakalalabas sa ospital dahil sa stroke si Narciso. Pero ngayong araw, dinala siya ng kanyang asawa para mapacheck up at makakuha ng libreng wheelchair. Para magpakonsulta sa iyang kasing-kasing o mga yung tambal o bahin na ng wheelchair. Dako dyan kayong tabang, sir. O matay kapalit, ana. Mahal man ng wheelchair. Daghan kayong salamat nga namugna ng klasiha sa kalihukan din sa Talisay. Sinamahan naman ni Eliazar ang kanyang 74 na taong gulang na manugang na si Tatay Calixto dahil sa kanyang problema sa prostate. Ay, dako kayong tabang sa mga tao dito sa Blackaw. Ang tambal, mahal rin kaya ang tambal. Labi na kanang dodar, dapat yung mahalan ito. Nagbinta, kaping rin gato susa. Mahal saan magpa-check up? Oo, mahal saan magpa-check up. Ilan lamang sila sa 2,000 mga Cebuano na dumagsa sa unang Lab for All na isinagawa sa lalawigan ng Cebu na pinangunahan ni First Lady Luis Araneta Marcos para ilapit sa taong bayan ang libre at malawakang serbisyong medikal. May eye check-up at may mga ipinamimigay na libreng salamin sa mata. May libreng gamot matapos magpakonsulta sa mga doktor. Nagsagawa din ng minor surgery ang ilan sa mga doktor at surgeon gaya ng pagtanggal ng mga bukol sa katawan. Ayon sa organizer, nagsama-sama na ang physicians, nurses at mga doktor mula sa mga government hospitals sa Central Visayas upang pagsilbihan ang mga dumagsa sa aktibidad. Sa kanyang talumpati, binigyang halaga ni First Lady Liza Marcos kung gaano kalapit sa puso niya at maging ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Cebu.
can't tell you how happy I am to be here today. Cebu will always hold a special place in my heart and in my husband's heart. Ay panahon, yes, mahalin natin ang Pilipinas, mahalin natin ang Pilipino. Maraming salamat po, sama-sama tayo. Namigay din ng tulong pinansyal ang DSWD sa nasa 1,500 na benepisyaryo ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Bahagi lamang ang Lab for All sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit sa taong bayan ang serbisyo at kalinga ng pamalaan. Yan, so palapakan naman natin ang Marcos Administration Bakabayan. Palapakan rin po natin si PBM at si FL Lisa. Kasama rin po natin ngayong araw si Aurora Mercado and family ng Mangaldan, Pangasinan. Isyatan natin si Ramel Rawasa at si Jolly Requesto of Norsagaray, Bulacan. Nandiyan po si Edmond Ramos of Australia Heights Subdivision, Barangay Burgos, Montalban. Nandiyan po si Mila Bacani of Malilig, Isabela. At si Timoteo Obejero of Isuzu, Pampanga. Sport Shinobi from South Korea. Evelyn Garcia and hi to Remigio Noses. Saka mga kaaban ko, thank you so much ka pala sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa baba at saka hindi ko na shout out. Thank you so much. So yan po ating mga nakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka. At maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.